So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, binabasa ko po kasi ngayon itong ginawa ng ating mga senador kahapon. Itong Senate Resolution number 144 na pinagbotohan nga nila na para po magkaroon ng house arrest itong si dating Pangulong Digong pabalik po sa Pilipinas. So ngayon habang binabasa nga natin to, no, napagtanto natin na imbis nga po na ito po ay makatulong para po makalaya si Digong, mukhang mas lalong magiging dahilan pa to para hindi po siya pagbigyan ng ICC. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So sa hindi lang po nakakaalam, ito po yung naging resulta ng botohan kahapon, no? So bali napaka-overwhelming po talaga no yung boto na nakuha nga po, na pabor nga po kay Digong. So, andyan nga po itong si Alan Peter Cayetano, si Bato de la Rosa, si JB Ejercito. So, 15 to, 15. Si Jinggoy, si Gatchalian, si Bongo, si Lacson kasama, no? Si Ligarda, syempre si Bulldog, no? Si Marcoleta, si Baba, si Amy Marcos, si Boy Kikiam, Robin Padilla, si Erwin Tulpo, si Alive, Joel Villanueva, si Mark Villar, tsaka si Wig Subiri, no? Tapos, yung bumoto na hindi, yung tatlong dilawan. Okay. So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? No? Well, actually, may nag-abstain pa pala. Yung nag-abstain dito, si Rapi Tulfo at si Tito Soto. So ano bang gusto kong sabihin dito? No? Kasi ito, nung binabasa ko nga to, tingnan nyo to may mali kasi dito eh. So ito yun Philippine Senate Resolution number 144 expressing the sense of the Senate requesting, so magre-request sila, no? The International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest for humanitarian consideration. Okay. So may nakalagay dito, no? Ito to. Whereas, should the medical findings prove that his continued detention would further worsen his medical condition, the ICC is urged to allow the former president to be detained under house arrest. Okay. So, alam nyo ba kung anong mali dito? In the first place, mga kababayan, wala pa pong findings yung ICC na talagang may sakit po si Duterte ng dementia. No, kasi ay na pinapalabas nila na unfit na raw po to stand trial si Digong. Yung nagsasabi lang po kasing unfit si Digong, si Kaufman. Hindi po yung ICC. So, dito pa lang po, mali na po talaga to. Mali na po itong Senate Resolution number 144 po na to kasi hindi po ICC ang may sabi na may sakit si Digong. Yung depensa lang po ni Digong yon, sila Kaufman. So ngayon parang ang lumalabas dito, nagiging ang labas dito, mas nagiging abogado patuloy ng institusyon ng Senado ng Pilipinas, no? Para po kay Digong. Parang ganoon, parang nagiging abogado na po yung Senado ni Duterte, no, which is, tandaan po natin, no, na yung ICC nga po, hindi po yan bumabase sa politikal. Bumabase po yung sa hustisya. And by the way, no, meron pang sinasabi itong si dating senador, Antonio Trillanes, na drama lang po talaga daw itong ginagawa ni Digong. Kasi araw-araw daw po tumatawag sa telepono si Digong. So, paano ka makakaroon ng sakit na, na dementia o sakit na Alzheimer? Kung araw-araw ka nakikipagtawagan sa pamilya mo, at kakasalita nga lang daw ni kakasalita lang talaga. Kakasalita lang ni Elizabeth Zimmerman na okay talaga si Digong. Okay talaga. So, by the way, no, ano bang magiging implications nito? Kasi tandaan natin, no, meron po kasing apat na rason para po makalaya si Digong, no? So ito po yun, no? Ito yun. Ito galing ICC to, So sabi dito, no? The 4 guidelines for interim release. So merong 4 na guidelines po para mapagbigyan po yung paglaya ni Digong. So sabi dito, no? No risk of absconding. The individual must be considered a flight risk, meaning they will not escape and evade the court. So kayo ba naniniwala ba kayo na kayang kumbinsihin ng kampo ni Digong na si Duterte nga mismo ay hindi po tatakas, no? At itong malupit yung number 2, sabi dito, the individual should not pose a risk to the integrity of the ongoing investigation or trial.
Mga kababayan po kasi, ito yung pinakamalupit dito na ginawa nga po ng Senado na lalong hindi makakalaya si Digong dahil sa ginawa nila So, meron po kasing resolution, itong si Kaufman, na si Duterte daw po 80 years old na at wala na raw pong political influence sa Pilipinas para siraan po yung ICC. Kasi ito yung nakalagay sa number 2 Di ba sabi sa number 2, pag si Digong po pinagbigyan na makalaya po gamit ang interim release, dapat hindi niya sisiraan po yung integrity, pati rin po yung proseso ng investigasyon. Pati rin po mismo yung trial. Ang tanong mga kababayan dito, paano makukumbinsi paano makukumbinsi ang ICC na hindi mangyayari yan na maimpluwensyahan ni Digong yung korte, pati rin po yung integridad nga po ng trial tsaka ng kaso mismo niya, kung pinapakita po ng mga senador na meron pa ring political power si Digong. Di ba? Sabi nga ni Kaufman dun sa resolution 80 years old na si Digong, wala ng political influence sa Pilipinas. Ano to? 15 senador. Gusto kang pauwiin without trial. So ayun ba, napapakita ba yon na walang political influence pa rin si Digong? Parang hindi naman nata. So ngayon, hindi po kasi tanga yung ICC. In the first place, mga kababayan, pinakita po talaga ng mga senador po na to na si Duterte po may impluwensyan tao pa rin sa Pilipinas at yun po ay malaki po ang tsansa na may impluwensyan pa rin po, pag si Digong nakalaya is may impluwensyan pa rin po yung trial, yung kaso, at baka pwede pang harasin yung mga biktima ng war on drugs. So, palpak. And by the way, meron pa isang problema dito Ito ata hindi naisip ng mga senador natin Ito sabi ni ni Cristina Conti kahapon. 'Di ba? The Senate as an institution is not in any way involved in the ICC process. Wala pong nakokonekta sa Senado at saka sa ICC. Walang koneksyon. And it's unclear how the resolution will be communicated to the International Court. Ang malaking tanong natin dito, mga kababayan, ko pala yun. Ito pala yan pala yung binabasa ko. So si Cristina Conti yan, legal counsel nga po ng ICC. So itong pinakamalaking tanong dito, hindi na po miyembro ng ICC ang Pilipinas. So paano nila matatransmit yung 15 boto ng mga senador, or yung House or yung Senate Resolution number 144 na yan, paano nila mabibigay doon po sa ICC? Hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Di ba? Kasi ang mangyayari kasi dito dapat, kung tayo pa yung miyembro pa ng ICC, yung ginawa po ng mga senador po na yan, yung botohan na yan, ang gagawin nila dyan, ibibigay po sa DFA, at tapos yung DFA po, magbibigay po sa ICC. Ganun dapat. Ang problema nga po, itong si Digong tanga. Diba? Umalis po tayo sa ICC 2019. So, nawalan po tayo ng komunikasyon, nawalan po tayo ng connection, nawalan tayo ng connection sa ICC. So, paano nyo matatransmit yung Senate Resolution number 144 na yan kung hindi na tayo miyembro? Diba? Ayan yung tinatanong dito ni Cristina Conti. Diba? And it's unclear how the resolution will be communicated to the International Court. Paano nyo ibibigay yan? Ibibigay nyo ng rekta sa ICC? Hindi pwede yun. Diba? At tinatanggap lang po ng ICC is yung mga letters or requests na galing lang din po sa mga miyembro nila. At syempre through DFA. In case dito sa Pilipinas. At saka yung tanong pa nga dito, anong koleksyon ng Senado sa ICC para gawin nyo yan? Wala Diba? So ngayon, ang ibig sabihin nito, walang bearing po talaga to. Itong ginawa po ng ating mga senador kahapon na pagbotohan, wala po talagang bearing ito. So, tuwan-tuwa yung mga DDS dito, na, hindi kong nalaya na. Maraming salamat mga senador. Pero ang malinaw dito mga kababayan, walang bearing, walang kwenta po yung ginawa nila. So, nag-ingay lang po sila. Parang pinakita lang po talaga ng mga senador natin na
ito yung political color namin, Maka Duterte kami. Kaming 15 kami, Maka Duterte kami. Di ba? So good job sa 5. Ano sa 5 good job, no? Kay sino-sino ba 'yan? Sa 5 hindi bumoto. So yung 5 bumoto ito. Yan. So good job dito sa 5. So si Rizal Ontiveros, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Rapid tool po, nagulat ako no? At saka kay Tito Soto, kay Tito Sen. Yan. So yun lang, no, na-share ko lang po itong video po na to. So sa tingin nyo ba, no, anong mangyayari dito sa ginawa po ng mga senador po natin? Hindi po talaga alam kung anong intention nila dito, no? Pero in the first place, ba't nyo ginawa yan na alam nyo naman pala? Kasi alam nyo yan naniniwala kong alam nyo yan Nagawa-gawa kayo ng ganyang klaseng resolution, hindi nyo alam na ang Pilipinas hindi na miyembro ng ICC, na hindi nyo rin ba alam kung paano nyo matatransmit yan sa ICC? So parang hindi ko makuha yung hindi ko makuha yung motivation kundi political news lang po talaga ito, di ba? So yan so kayo ba, pabor ba kayo dito sa ginawa ng mga senador natin? At syempre nakakatawa dito inuna pa talaga nila to kaysa dyan sa tulungan nila yung mga nilindol dyan sa bandang Cebu. Inuna pa talaga nila yung Duterte na yan na mamamatay tao naman. Ako ba? So ano nga po masabi nyo nga po dito sa content ngayon natin na supply comment na po. Sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, like, subscribe. Yung mga labisan pa share na po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you. Salamat and bye-bye.